So ano po ba ang pinagkaiba ng mala inse at ng mala prohibita? Hi guys, it's me Jack TV at kung bago ka lang sa YouTube at TikTok ko, huwag mo kakalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. At huwag mo na rin kalimutan i-follow ang ating TikTok account para sa mga makabagong video na ating i-upload. By the way, this is Jack TV at ngayong araw ay may pag-uusapan na naman po tayong bago na may kinalaman po sa inyong criminologist licensure examination. So ano po ba ang pinagkaiba ng mala inse at ng mala prohibita? Umpisahan po muna natin yan sa tinatawag na mala prohibita. Kapag sinabi pong mala prohibita, acts which are only wrongful because there is a law that define and punish the said act. Without the said law, the said act will not be considered a crime. Ano pong ibig sabihin ng mala prohibita, sir? Sinasabi lang po sa mala prohibita na nagiging bawal po ang isang bagay sapagkat may batas na nagpaparusa o nagbabawal na gawin po ang isang bagay na yon. Subalit ito ay hindi nakakaapekto o hindi po masama sa ating bansa o sa ating pamayanan. Ano pong example nun, sir? Gaya na lang po ng pagdadala ng baril, ito po ay hindi po bawal sa ating bansa, subalit nagiging bawal lang po ito kapag ikaw po ay walang permit to carry the firearms or ikaw po ay walang lisensya para dalhin ang isang baril na dala-dala po ninyo. Ano naman po ang tinatawag nating mala inse? Mala inse, these are acts which are inherently evil or wrong by their very nature. It is wrong per se, even if there is no law, it is evil. Kapag sinabi pong mala inse, ito po ay talagang pinagbabawal ng ating batas at hindi mo na pinakailangan pang alamin kung ito ba ay bawal sapagkat ito po ay makikita or maiisip mo na talaga na bawal ito. At ito ay papasok po sa tinatawag nating Revised Penal Code or yung tinatawag po nating Book 1 at Book 2. Ano pong halimbawa ng mala inse, sir? Sinasabi lang po na ang mala inse ay pinagbabawal po hindi lang ng ating bansa or ng ating Pilipinas, kundi batas ng Panginoon or ng ating Diyos. So ano po yung example ng batas ng Panginoon? Halimbawa na lang po nito yung tinatawag nating bawal pong pumatay, which is under Article 248 of the Revised Penal Code, which is murder. So ito po ay crimes against person at ito po ay pinagbabawal ng Panginoon sapagkat ito po ay kalabisan sa ginawa niya dito po sa ating mundo, which is ang paggawa po ng kanyang tao or ng kanyang mga nilikha. Again, uulitin ko po, ang mala prohibita ay hindi talaga nakakasama or nakakaapekto sa ating bansa, subalit ito ay pinagbabawal sapagkat may batas na nagbabawal sa pangyayaring iyon. Ang mala inse naman po ay talagang bawal sa ating batas or sa batas ng Panginoon at ito po ay hindi na natin kailangan i-memorize pa para lang masabi na ito ay bawal. Naway may natutunan po kayo sa ating lesson ngayong araw and please do not forget to like, share, and subscribe at huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa ating mga video.